for the vlog and share story. Sa ba na nag-ipon ako ng mga solar na nabibili sa junk shop para lang magkaroon ng ilaw din sa bahay na makatipid kasi nga binabayad sa kuryente. And kung ako naman ay magkakaroon ng sarili kong magkaroon ako ng kapital, yung kwarto ko talaga ay gusto ko siyang lagyan ng sarili kong yung sub meter para alam ko yung nagagamit kong kuryente. And kung may sub meter na yung kwarto ko, hindi na hihiwalay na ako sa kanila para gumamit ng yung aking tripod na yung aking lights pag ako nagba-vlog. Hindi rin ako mag-charge ng cellphone doon sa labas, kagaya ng dito sa labas ng kwarto ko. Ito yung pasto ni mama. Kasi nangyayari, siyempre, inisip na ako, kahit naman mag-submitter ka, tapos diyan ka din naman mag-charge eh. So, hindi ko gagawin yun. May maging tapat. Pero nangyayari kasi, yun, ang binabayaran ko lang dito yung kuryente, bahay, di rin naman nakabayad. Pero mula nung lumipat ako dito, dalawang hulog niya ako kay mama ng bayad ng bahay. Sa maniwala sa hindi, yun ang totoo. Pero syempre, yung dalawang beses ko nagbayad ng bahay, ang nangyari pala doon, ang sinasabi nila, isang beses ko nagbayad, kaya mostly ako, pag nagbablog ako, lahat na yata ng gusto kong ikwento, kinikwento ko na. Para at least may ebidensya ka, pag-aari ko yun ng yung planggana yan, yung mga water jug na yan, pag-aari ko. So, at least, kung magka-bookingan man o magka-angkinan, may ebidensya ako akin yan. So, yun ang ginagawa ko. Pero, nakarinawa na magkaroon ako ng pera, tapos magkaroon ng kapital. Ang plano ko talaga sa buhay ko ay makapagsarili ng bahay. Para yung alam kong hanap buhay na meron ako, magkaroon ako ng sari-sari store, magkaroon ako ng paggawa ng abono, pag maggupit ako, sarili ko pang kilo sa galaw. Kasi pag sama-sama kayo magkakapatid, nangyayari kasi, pagaya ko, para bang ako, personally, yung binibili ng kapatid ko yung pagkain, nakakain ko rin talaga. Gusto ko talaga magkaroon ng hanap buhay para sarili kong kilos niya. Kasi pag may sarili ka ng bahay, sarili mong bayad ng kuryente, tubig, renta ng bahay, pagkain, so makakakilos talaga. Nagkataon lang talaga na wala talaga tayong kapital, nagkaroon ng kapital, puno sa sari-sari store. Yun, di nakapagsimula naman, pero syempre naiya na rin ako na hindi ko i-open yung sari-sari store. Parang ang plano ko lang nung una ay picturean, pero nangyari yun, tumawag naman yung mama ko sa kapatid niya, so nag-usap sa mga kakapatid hanggang sa naging kay mama na din yung sari-sari store, hanggang sa yun napasali naman doon sa isang kapatid kong babae, hanggang sa sabi ko gusto ko talaga solo. Kasi kung plano ko din naman na andito pa rin ako sa padan ng magulo ko, ang hirap din talaga. So anyway, kinikwento ko lang lahat. So for the vlog and share stories, that's all. Yung masama at mabuting comment lang, pinakaiba yun, paborito sa may-aring channel.